Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo for the week ay Nine of Pentacles. Napakaganda nito, napakaswerte ninyo, no? Parating na yung bunga ng inyong pagsisikap, pagtsatsaga, diligence, hirap, no? Dugot pawis na binuhos ninyo, no? Dito sa inyong kung ano man ito, trabaho, negosyo or career ninyo. The result is coming in, no? Yung outcome nandito na, yung financial reward makukuha mo na, you are able to experience that very soon. Kaya napakaganda, no? What else? Magiging abundant and prosperous ka na. We have Four of Pentacles. Ayan, since maraming perang pwedeng dumating sa'yo, yung mga kaperahan ay ibibigay na, ipoprovide na sa'yo ng universe. So, there is, panawagan sa inyo dito with the Four of Pentacles. This is a reminder para sa'yo, no? Na matuto kang mag-manage or matuto kang i-manage ng mas maayos ang inyong kaperahan. Okay? Financial discipline, unang-una, kailangan mong i-practice din yan. Pangalawa, yung pagmamanage ng pera. You need to be hands-on to it, even if, let's say, for example, may mga accountant kayo, may bookkeeper kayo, kailangan pa rin, alam ninyo yung in and out ng inyong pera, saan napupunta, magkano, yung ina-allocate sa ganito, sa ganyan, yung mga ganon. Or kung kayo lang naman din nagmamanage ng inyong pera, make sure na may records kayo, diba? May record kayo, nagkikip kayo ng records, saan napupunta yung pera, magkano pumapasok, magkano yung ilalagay sa ganito, ganyan, no? Yung ganon. What else? We have Three of Wands. Wow, napakaganda nito, no? This is good fortune energy. Si Three of Wands, kaya maaari na parang dadalawin kayo ng swerte sa ngayon and take advantage of that. Kung meron kayong iniisip na gawin, meron kayong iniisip na gusto ninyong simulang aktibidad or chapter sa buhay ninyo, anumang pwedeng kapagkakaperahan, pwedeng trabaho, career, or whatsoever, relationship, anything, or pag-aaral, no? Anything na gusto ninyong simulan, now is the perfect time to do so. Lalo na kung nakahanda na rin naman kayo habang yung swerte ay nasa inyong horizon. Because you will see, no, na magaan ang journey ninyo. You will see na things will run smoothly kasi, diba, nagsimula ka na yung swerte ay nasa horizon ninyo. Kaya, good luck sa iyo dyan. Pwede rin na that might involve travel as well, no? Baka iba sa inyo magta-travel. We have justice, ayan. So, destiny is at play dito. Karma is at play, no? Kung ano yung pinut out ninyong energy in the past. Sa ngayon, yan din ang marireceive ninyo. Sa ngayon, yan din ang dadating or papasok sa buhay ninyo, no? Baka ang iba sa inyo din dito, you will be able to start experiencing balance, no? Babalik na yung balance sa buhay ninyo, magiging maayos na ang lahat, na things are going to fall into its right place na, kumbaga. So, that's really beautiful. At, ayun, maganda. Magsisimula ka ng bagong chapter sa buhay mo dito na mas maayos, mas organisado, yung ganun ba? Kaya good luck sa'yo. So, tignan natin kung ano pa ang ganap, no, sa buhay ninyo, Sagittarius. We have conclusions are within reach. Ayan. So, this is good. Kasi at least, diba, matatapos na, masosolve na, or masusolusyonan mo na kung ano man ang problema, or kung ano man yung ang tawag dito, kung ano man yung pinaghahandaan mo, or ano man yung pinagtatrabahuan mo, papunta ka na dun sa dulo, no? You are going to reach your goals na, 'di ba? Kung kunyari kung problema ito, 'di ba, na tinatry ninyong i-solve. So, papunta na kayo doon sa pag-solve. Abot na kamay mo na, no? Yung parang isang kembot na lang, nandoon ka na, parang gano'n, ano? So, good luck sa you dyan. We have surrender to the divine. Ito ang dapat lagi natin ginagawa, no? Mag-surrender na lang tayo sa Panginoon. Okay? Kasi when we do,
'Di ba? Let go and let God, 'di ba? Mas powerful kaysa yun tayo yung sinisiksik natin, yung sarili natin sa isang bagay o sitwasyon na minsan kahit obvious na hindi para sa atin, talagang sinisiksik natin, 'di ba? And hindi naman nagreresulta sa maganda, 'di ba? Kapag ka ganun. Or sinisiksik natin kung ano yung gusto natin, kung ano yung desired outcome natin, o kung pinipilitan natin yan. Sometimes makikita mo din, parang teka lang, parang mas lalong nahihirapan ka, mas lalong lumalayo or nagkakaroon ng mga blockages or mas lalong nagkakaroon ng delays, 'di ba? Kapag ganun mga sitwasyon, no, that's already a sign. It's about time na for you to release it. It's about time na to let it go and let God do the rest for you, 'di ba? What else? We have worked through your fears. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito, maraming takot, no? Malakas yung influensya sa inyo ng takot. Kaya siguro, minsan, may mga bagay na kahit gustong-gusto ninyong gawin, gusto-gusto ninyong ma-achieve, hindi ninyo magawa ng paraan, ano? Hindi kayo makapag-take action because of fear. Natatakot kayo. So, yung takot, yun ang yung humahatak sa inyo pabalik. Yun yung nag-aano sa inyo, yun yung prevent sa inyo from doing it, no? It's preventing you to it's preventing you to take action or continue to take action, ano? So what else? We have, when it feels right, then do it. Ayan, mararamdaman ninyo, no? Mararamdaman ninyo kung ang isang bagay ay para sa iyo. If ang isang bagay is in alignment with your destiny, you can feel it. The divine universe is going to send you signal. It's going to send you guidance through your intuition, through the wisdom of your body. No, may mga mararamdaman ka, may mga sensation ka mararamdaman na it's for you, no? Kaya go for it, yung gano'n, no? Tsaka kung hindi para sa iyo, nako, marami kang discomfort na mararamdaman. Pwede kang kabahan, pwede kang matatakot ka, pwede kang alam mo yun, parang mabigat ang paa mong gumalaw, 'di ba? Yung mga ganon, no? Ibig sabihin no na it's not for you, no? Heal yourself to heal the world. Ayan, no? Gamutin mo muna yung sarili mo, 'di ba? Para makapanggamot ka or makatulong kang magamot din ang mundo, ang mga tao sa paligid ninyo, no? Parang in other words, 'di ba? How can you give love or share love with other people if you don't even know how to love yourself, 'di ba? Or kung hindi mo naman minamahal ang inyong sarili, anong love ang pwede mong ibigay? Anong love ang pwede mong i-share sa iba, 'di ba? So parang ganoon din ito. So what else? We have happiness is freedom from fear. Ayan. So, napakaganda, di ba? Magiging masaya ka. Kapag wala kang takot, magiging masaya ka na. Kasi kapag wala kang takot, magagawa mo na kahit ano ang gusto mo. Di ba? Ma-achieve mo ang kaya mong ma-achieve. Or kung ano ang gusto mong ma-achieve, you'll be able to do that. No? Kaya magiging masaya ka in the end. So, you are your purpose. Wow. Napakaganda nito. Alam mo na, no? You know within yourself kung ano yung purpose mo. You know within yourself, no? Na nandito ka to love and be loved. 'Di ba? You're here to be happy, kaya wag ka nang ma-stress. Wag ka nang wag mo nang ang tawag dito, wag mong hayaan, no, na madrag ka sa drama ng ibang tao, madrag ka sa mga drama ng buhay ng ibang tao, no? Just focus on yourself, focus on good things, 'di ba? Surround yourself with positive thinking people and happy people para lagi lang masaya, no? At para lagi lang positibo. So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.